Okay, okay. Pero ikaw, maniwala ka ba na isang police master sergeant mag-operate ng isang toneladang drugs? Kaya niya yun? Kung walang ibang kasama yun? Ikaw ubus niya. Ikaw ubus niya. Maniwala ka ba na kaya niya gawin yun? Your Honor, I cannot answer doon sa kung paano niya nagawa yun, Your Honor, kasi hindi ko po alam talaga kung anong nangyari. Ito na ang pinakamalaking huli ng shabu sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, Oktubre 2022, nahulihan ng halos 1 toneladang shabu, 990 kilos, na shabu itong si Sarhintong Pulis Mayo. Isang sarhinto may hawak na ganito kalaking shabu, nakapagtataka, at mas lalong nakapagtataka nang nahulihan na itong si Sarhinto Mayo ng napakalaking shabu ay pinatakas pa pala ito. Nakapagtataka nga, malamang merong mga mas matataas pa na humahawak dito kay Sarhinto, at walang kawala sa mata ng kamera na meron ngang mga general na nakita sa CCTV. Kaya ayon kay DILG Secretary Abelos ay nagkaroon ng attempt to cover up. Alam niyo ba nung Oktubre, itong isang sarhentong pulis na Mayo abay nahulihan ng 990 kilos ng shabu. Yan po yung pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang nakapagtataka po, Oktubre pa yan. Anong buwan na ngayon? November, December, January, February, March, April. 6 na buwan na. Abay wala pang kasong na isasampa kay Mayo. At naniniwala ba kayo na 1 toneladang shabu gawain lamang ng isang sarhento sa PNP? Ay naku po, hindi naman po ata kapanipaniwala yan, no? Na 1 toneladang shabu walang mas mataas na involved. Ito nga po ang nangyari, no? Abay merong CCTV na nakitaan na abay nung panahon na nahuli itong si Mayo, pinatakas pa pala. At lumabas dun sa CCTV na may mga general na involved dito sa insidenteng ito. So kaya nagsalita si DILG Secretary Abelos na nagkaroon ng attempt to cover up. Kasi nga, yung isang general na in charge dyan sa, kumbaga parang pideya ng PNP, ay siya mismo ay nakita doon ata sa CCTV na yon. Kasama din yung hepe na isang koronel. Ay nako, nakakalungkot mga kaibigan. Pero ano pong katotohanan? Una-una, 1 toneladang shabu, di po pwedeng sarhento yan. Meron po talagang matataas, posible general na dawit dyan. At dahil nga po dyan, itong Lieutenant General Benjamin Santos at Brigadier General Narciso Domingo ay pareho na pong pinag-leave of absence. Nang sa ganon, hindi nila ma-impluensyahan yung investigasyon labang sa kanila. At para ngayon lang po, itong Colonel Julian Olonan na PDEG Special Operation Unit ay napalitan na po. Dahil katakataka nga na bakit 6 na buwan na walang nakakasuhan sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba po? Bagamat matagal ang proseso, no? Dapat unang-una po, no, nahulihan si Mayo ng 1 toneladang shabu. Dapat po yan, in-inquest kaagad. Dinala kaagad sa piskalya at right there and there, dapat nakasuhan si Mayo. Pero wala pong kaso. Bagamat natanggal sa serbisyo si Mayo, pero iba po yun, no? Yung administrative ay iba po talaga doon sa criminal case na dapat na isang bata. So hindi ko po alam kung guilty itong si General Santos, si General Domingo, si Colonel Olod. Anong pangalan nito? Olonan. Meron po tayong presumption of innocence at ako naman bilang isang abogado, palagi kong inuulit-ulit yan. Yan po ay kabahagi ng Bill of Rights. Pero ang tanong, kinakailangan linawin ano yung ginagawa nila doon sa nakitaan sa CCTV na pinatakas pa nila itong Mayo imbis na arestuhin. Tapos marami ng mga kwento, di umano, special agent, ewan ko ba, di penetration agent, ay naku,
Hindi ko na po alam po anong mga kwento-kwento yan. Pero ang importante lang po, nahulihan, isang tonelada, bakit hindi nakasuhan, at bakit para bagang ang kapulisan pa ang nagpoprotekta kay Mayo. Ito ba ay dahil po pwede siyang kumanta laban sa mas matataas pa? Pero kung ako tatanungin nyo, hindi po ako naniwala na walang mas mataas pang opisyalis ng PNP na hindi po kasama dito sa raid. Ibig sabihin, ang paniwala ko po, mayroong mga matataas na opisyalis na nasa likod ng isang sargento. Alam niyo naman kasi dyan sa police at army, meron po silang kumbaga chain of command. At meron po talagang nagbibigay ng command para yung mga foot soldiers gaya na isang sargento ay gumalaw. At tingin ko po, gumalaw lamang si Mayo dahil may nag-order sa kanyang mataas, posible po mga general at koronel. Dapat lang po ituloy ni Secretary Abalos ang investigasyon, dapat lang po ipalive lahat yung mga pinagdududahan na hindi nila ma-influensya ang investigation. Hindi po natin sinasabi guilty na sila, pero dapat malaman natin ang katotohanan. At kapag sila'y naririyan, pwede nila talagang pakialaman ang ebidensya. Okay. Ganito, maniwala ka ba na isang police master Sandio mag-operate ng isang toneladang drugs? Kaya niya yun? Kung walang ibang kasama yun? Ikaw ubus niya. Maniwala ka ba na kaya niyang gawin yun? Your Honor, I cannot answer dun sa kung paano niya nagawa yun, Your Honor, kasi hindi ko po alam talaga kung anong nangyari. The best po na pwedeng magsalita doon is si Sergeant Mayo. Ikaw, you are now the PCR SOU ng PDIG. Yes, Your Honor. During that incident, Yes, Your Honor. I'm the OIC SOU NCR, PDIG, Your Honor. balik tayo. Saan ka galing? Bago ka napunta sa PDIG? Galing po ako ng Region 2, Your Honor. Saan? Region 2, Your Honor. Before that, saan ka galing? Cebu, Your Honor, nung Quran. Cebu, Region 2 din na balik po ako ng PDIG. Hindi ka ba itinapin sa Mindanao dahil kasama ka sa watch list ng Ninja Cups? Hindi po, Your Honor. Sa Cebu po ako na-assign at saka na-reassign po ako ng Region 2, Your You Honor. are under oath, ha? Yes, Your You are Honor. under oath. Yes, Your Honor. During yung ako ang si PNP, saan ka na-assign? Cebu, Your Honor. Cebu? Region 7, Your Honor. Paano ka napunta sa Cebu? Na-orderan po ako ng Region 7, Your Honor. Hindi nag-report ako doon. May correct ba doon sinasabi niya? Gaydian, correct ba? Hindi ito kasama sa watch list? Hindi ka kasama sa watch list? Sigurado ka? Kasama po ako ng PRRD. Yes, At Your Honor. sinasabi ko nga bakit mo dinideny? Hindi po, Your Honor. Kasama ka sa watch list, hindi? Kasama po ako, Your Honor. Kasama. Paano ka nakabalik dito na punta sa PDIG? Na-orderan po ako, Your Honor, nung way back 2020 na kaya nag-report ako sa PDIG. Na-orderan po ako na mapunta ng PDIG. Sino ang nag-order? Bakit ka nakabalik? Binilagay ka pa sa PDIG. Can somebody explain to us sa PNP, bakit itong nasa watch list na official na nasa watch list kasama si Mayo? Si Mayo ay isang Ninja Cup ng Manila Police District. Pinapay natin dito sa Basilan during my time. Ngayon, ibinalik ninyo dyan dito sa Metro Manila, nilagay pa as intelligence officer ng PDIG NCR, SOU. Well, somebody explain. Yeah, go ahead, Joel Karamat. Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Thank you, sir. Sir, I was the one who asked for these two mammals being assigned at PDIG. But I have my presentation, sir, to explain everything, sir. So go ahead. Para maklaro ito lahat, bakit nakabalik itong mga nasa watchlist at sa PDIG pa nilagay? Para tayong sira-ulo dito na pupukol yung bato sa ulo natin. Balik-balik yung problema.
Nasa watchlist na. Ginawa pang big NCR. Ikaw, ma-explain mo, bakit ka nasa NCR? Nasa watchlist ka man. Hanggang ngayon, cleared ka na ba sa watchlist o hindi? I was cleared, Your Honor. Cleared ka? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay, Craig. Mr. Chairman, sir, Director of PDIG, sir, we were deliberating or adjudicating those personnel who are included in the national watch list. The body then, could you make pass with my presentation, please? I am a member of a National Adjudication Board. And those included in the national list, we have no